So yun, ito, lihain ko na siya. So ang gagamitin ko munang liha dyan ay number 120. Yan. So yun guys, ito na yung ating sanding sealer. Yan. So hahaluin natin yan. Kasi nga mayroon niyang latak sa ilalim. So bali ito guys, pwede mo rin itong lagyan ng lacquer cleaner bago i-apply. Pero kung brush lang ang gagawin mo, pwedeng ipuro lang ito. Ayan o. So ito yung magsisilbing pinaka-primer niya pag nagbabarnish. Ayan. So ipapakita natin yung basic na pag lagay nito. So yun guys, ito na yung ating sanding sealer. Yan. So hahaluin natin yan. Kasi nga mayroon niyang latak sa ilalim. Ayan. Bago natin i-apply. So bali ito guys, pwede mo rin itong lagyan ng lacquer cleaner bago i-apply. Pero kung brush lang ang gagawin mo, pwedeng ipuro lang ito. Ayan o. Malabnaw lang to. Ayan. Pero kung i-spray mo yan, lagyan mo yan ng lacquer cleaner. Okay. So lipat natin dito sa isang lagayan. Okay. So ito yung magsisilbing pinaka-primer niya pag nagbabarnish. Yan. So ipapakita natin yung basic na pag lagay nito. Yan. I-apply lang natin. Ganyan lang. Yan o. Nakikita na yung kintab niya. Pero maya-maya yan, mawawala yan. Kasi sisip-sipin lang yan ang kahoy. So, yan, apply lang natin lahat yan. Tapos, pag natuyo yan guys, lilihain natin. Kasi, pag natuyo to, gagaspang yan. Yan. Pagka natuyo at gumaspang, lihan na ulit yan. Tapos tapos liha, sanding sealer ulit. Tapos hanggang sa kuminis siya kasi habang ina-apply mo to, gumagaspang yan. Tapos pag halimbawa naliha na ulit, doon mo na malalaman yan sa sunod na apply kung makinis na siya. Yan. So apply lang natin lahat yan. So yun guys, after 15 minutes ay pwede na natin siyang lihain. Ayan, medyo tuyo na siya. So mabilis lang matuyo yung unang ano niyan, unang apply ng ating sanding sealer. So ang ating pangliha dyan ay number 240 na. Yan o, number 240 na kasi nga papunta na tayo doon sa finishing. Yan, sa pang-finish na.
So yun guys, pagkatapos ng likha ay pagpagan muna yan. Yan, pagpagan natin ng brush kasi malikabok. Yan. Tapos, apply ulit ng sanding sealer. Pagkatapos nun, patuyuin ulit ng ilang minuto. Tapos liha ulit. So kung makinis na, ay pwede na lagyan ng final na varnish. Yung pwede maglagay ng stain. Ito, pero ang ilagay kong stain yan ay malabnaw lang dahil hindi naman maganda sa brush kung madami yung stain na ilagay. Yan. Tapos ito kasi ma-dark na kasi ito kasi nga mahogani na kahoy ito. So yan. So same process lang yung gagawin ko guys. So hindi ko na ipapakita yung pag-apply. So yun guys, dahil makinis na siya, ayan, pwede na natin lagyan ng stain. So ito yung kulay ng burnt umber natin. Yan, tinting color na oil base. So nalagay ko lang dito ng kaunti yan. Tapos ang ilalagay ko ay lacquer thinner at haluan ko ng clear gloss. So ito guys ay pwede ito sa oil or paint thinner ang ilalagay mo, at pwede din ito sa lacquer thinner. So didiretso natin sa paggamitan natin ng lacquer na pintura yung ating clear gloss. Yan. So ito yung magsisilbing pang patibay. Kasi ito pag ang ilagay mo lang dyan ay oil, yan ay kailangan mo pang i-top coat. Although na ito ay na rin, top coat na rin ito. Ito, diretso top coat na to. So pag ganito, kung ang gagamitin mo ay basahan, gagamitan mo siya ng paint thinner. Yan ang iyong ipanghalo para pwede mo siyang ma-adjust yung kanyang kapal ng stain na ilalagay mo. So ito, hindi ko siya kakapalan. So bali lalabnawan ko lang siya. So guys, yung ating clear gloss na nilagay ay konti lang. Yan dito lang banda. Yan Tapos lagyan natin ng kaunting patak lang ng burnt umber para hindi siya dark. Tapos lagyan natin ng lacquer thinner. Yan. So konti lang din nilalagay kong lacquer thinner, pang palabnaw lang siya. So lagyan natin ng lacquer thinner, konti lang. Yeah. So yun lang kadami. So ang lalagyan lang natin nito guys nung burnt umber ay yung mga portion lang na light, yung kahoy, kasi may mga kahoy na light. Yun lang yung a-applyan natin ng burnt umber. Yan. Yan. So mga portion na to lang. Ito mga portion na yan. Tapos yun lang yung lagyan natin ng burnt umber. Tapos itong mga ganito. So ito hindi na natin lalagyan yan. Tapos yung mga yon hindi na natin lalagyan yan.
So yun guys, na-adjust ko na yung kulay. Yan o. Medyo nag-dark na siya. Konti. Yan. So yung itong portion na to, lagyan ko na lang din ng itong portion na to. Lagyan ko na lang ng ano yan. Purong burnt umber para gumanito siya. Kasi ito masila yan eh. Yung lagyan sa kanya ng lock. Tapos yung nakikita nyo hindi pantay, ibig sabihin yan, ito. Ito kasi tuyo na to. Ito kasi may part ng may masilya yan, kaya makintab. So, yan. Yan, pag napatungan po ulit yan, magpaparehas na yan. So, yun guys, ngayon ay magtitimpla naman ako ng mix. Bali, paghaluin ko to sa ito, pero konti lang. So, kailangan nating adjustin yung color nito. Lagyan natin ng rose sienna. Rose sienna yan. Yan. So, para pag-apply natin doon, hindi siya masyadong red yung kulay nung ating pinto. Kasi parang pulang-pula kasi siya pag purong burnt umber ang ilagay natin. Kaya kontrahin natin siya ng rose sienna. Ayan. Tapos paghaluin lang natin dito sa yan natin ng konting clear gloss at yung ating lacquer thinner konti lang. So yung lacquer flow pala guys, kailangan din dito kasi nga ang purpose nun ay para hindi mamuti yung ating top coat. So nagpabili ako, bali hindi pa siya dumating. So mamaya ay yung pinaka final ay lagyan ko ng lacquer flow. So yan, timpla lang tayo ng konti. So kagaya nung kanina. So kuha lang tayo ng konti. Konti lang nito guys. Yan, okay na to guys. So i-apply na natin.
So yun guys, 6:34 na ng gabi pero ito pa lang, kabila pa lang ang nalagyan ko. Ganun siya katrabaho guys. So bali naka-2 coating na ako dyan. Yan. So bali yan sa kabila naman. So yung final coating niyan baka doon ko na lang sa loob gagawin kapag nakabit na to. Kasi pwede naman yan kahit nakakabit na. Doon na lang yung final coating para hindi na mahirap din na makapag-retouch kasi sinandal ko lang siya doon eh. So kung merong i-retouch doon ko na lang gawin. So yun lamang guys. At sana ay kapagbigay ako sa inyo ng kaunting tips patungkol sa pagbabarnish ng pinto na kahoy na gamit ang paintbrush. Yan. So mas maganda talaga kung ano yan. Sana kung mas maganda yan kung spray talaga. So hindi mo makikita yung daan ng brush kasi yan parang medyo nakikita yung daanan ng brush. So yung lacquer flow natin sinasabi ko kanina ay ito, yan. So pag gabi na medyo malamig na yung panahon kaya kailangan kapag gumamit ka ng pang top coat, yung clear gloss saka lacquer thinner ay kailangan mong haluan ng lacquer flow. So mas maganda kung ang gamit mo ay Boysen kasi nga ayan ay matibay sa sa lamig yan. So hindi siya basta-basta namumuti yung paglagay mo doon sa kahoy kasi pag ibang brand kasi niyan namumuti yan. Kumbaga hindi niya kinakaya yung lamig. So yun lamang. At ito kagaya din ng paglagay ng lacquer thinner. Ito siya mas konti doon sa nilagay kong lacquer thinner. Kasi pang ano lang naman yan siya, pang alalay lang para hindi siya mamuti. Kasi namumuti yan kapag malamig ang panahon niya. So yun lamang at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming project dito at sa aming YouTube channel. Ayan. At patuloy po kami samahan at supportahan sa aming mga susunod pang mga upload na mga video. So maraming salamat po at ingat po kayo at God bless.